Well, I told him after the speech at the legislative lounge that we always thought of him to be an upcoming great world leader and a statesman. Today, he affirmed that, no? He spoke of world peace and regional security, and yet he had the compassion to speak about projects being downloaded here in the Philippines. And in fact, he's on his way to inspect a construction site where they'll be doing some of the real projects. So he's very, very much a man whose feet are on the ground, but he has a very good grasp of the world view and how peace must reign in the region. Ako naman po ako'y natutuwa at nagagalak na tinanggap po ng ating Prime Minister, kaibigan nating Prime Minister Kishida of Japan, ang ating imbitasyon na magsalita dito to address the joint session of Congress. Historic po ito. First time na nangyari in almost 2 decades, over 2 decades. The last joint session was done in 2006 at siya pong pinakaunang Japanese Prime Minister na nagbigay po ng mensahe dito sa joint session of Philippine Congress. At nakita niyo naman po, napakaganda ang mensahe niya. Ang dami po niyang tulong na ibibigay sa ating bansa. Biro mo, 600 billion yen ODA funds, Official Overseas Development Assistance Funds. May kasama pa sang 12 barko para sa ating Coast Guard. At yung kanyang commitment na itutuloy po yung napakagandang kooperasyon ng Japanese businessmen dito sa ating bansa. So talagang nakikita po natin that Japan is a best friend to the Philippines. Talaga napakalapit ng puso ng Japanese government and Japanese people sa atin dito sa ating bansa. Sir, there was a call for stronger cooperation among like-minded allies para daw i-protect itong maritime border. Ito yung pinalakpakan kanina. Anong response ng Congress dito? No, we're very, very happy and tinutulak po natin yung Reciprocal Access Agreement. Yan ang parang VFA po ng Japan and the Philippines. Para sa ganun ay meron po tayong interoperability, cross-training ng ating Navy and Coast Guard sa kanilang Navy at Coast Guard because nakikita naman po natin ang tumutulong sa atin dito sa problema natin sa West Philippine Sea ay ang Estados Unidos at ang Japan. And of course, countries like Australia, South Korea that are assisting us. So kami naman sa Senado, handa po kami na talakayin itong RAA kasi kami po ang mag-ratify niyan at nakakuha na po ako ng majority. We need more than 16 votes. I believe we have more than that to ratify the RAA in the Senate. For the Congress side, sir, with your response. Siyempre naman nagagalak po kami kasi nakatapos lang yung joint exercises ng Pilipinas na Coast Guard, kaya sa Japanese Coast Guard at sa US Coast Guard. Kaya napakaganda itong mga partnership na sinasabi na ni ating mahal nating President na inulat na rin ni Prime Minister Kishida. Kaya gagawin din natin yung dapat gawin din natin dito sa budget natin. Isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces at saka yung ibang mga departamento para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan dito sa ating pambansang Pilipinas, lalo na dito sa KIG, sa Calayan Island Group at sa mga areas na sinasangkot ng China. Sir, pupunta po ba kayo sa Japan noong December kasama si India? Malamang po, imbitado po kami kaya susuportahan din natin si ating mahal na presidente dun sa APEC sa Disyembre kasi yun din ang gusto din ni Prime Minister na pumunta din tayo just to give all-out support sa inisyatibo ng APEC sa Japan. Sir, how do you address concerns na yung RRA daw could lead to abuses of Filipinos, specifically women daw po? Ay, hindi po naman kasi siyempre naman nakikita po natin na now in this day and age of mass media, technology, social media, napaka sensitive na nga tayo dito sa mga issues na ganito. Yung mga karanasan ng nakaraan, siyempre natuto na rin tayo at dito naman talaga nakikita po natin yung respeto na binibigay natin hindi lang sa ating mga kababayan pero sa kapwa nating mga Pilipino lalo na sa mga relasyon natin sa mga dayuhan ng mga nagbibisita sa atin at tumutulong dito. Kaya very mataas yung kumpiyansa natin na magiging smooth ang itong relasyon natin dito sa RA. Maybe to also answer that, napakadisiplinado po ng Japanese military self-defense forces. Alam nyo po,
meron naman tayo mga guidelines dito sa RIAA na hindi po nila pwedeng abusuhin. That is to follow the rule of law in the Philippines and also for our soldiers, pag nandun sa Japan, to follow also the rule of law of Japan. Kasi hindi lang po one-sided yan. Hindi lamang po dito magte-training ang mga Japanese Self-Defense Forces. Magte-training din po ang ating mga sundalo at Navy at Coast Guard dun sa Japan. At nakita naman po natin sa ilang taon na po ang VFA, Visiting Force Agreement. I think it's already been almost over 30 years, no, since the 1990s, since we approved the VFA. There have only been 2 major incidents of violation of law involving American troops. Lalo na sa Japanese, napaka-disiplinado ng ating mga kapatid na Hapon, self-defense forces. So I doubt very much that it will be a big issue. I think what is important is kailangan maganda po tayo for any eventuality. Yung RAA will allow our interoperability and cross-training between our 2 forces, not only in the times of self-defense, but also in the times of calamity. Kasi pag may RAA na po tayo, talagang yung Japanese Armed Forces na self-defense forces, makakapunta po dito pag may calamity katulad na nangyari sa Yolanda. They can now enter and assist our armed forces and our civil servants in helping our people during times of calamities. Alright, sir, may we get your statements regarding the transmittal of 2024 General Appropriations Bill sa Senate Ito na. and the commitment to pass it on time to avoid reenacted budget? O sigurado na yan kasi gagawin na natin ngayon pagkatapos itong huling tanong ninyo, aakyat na kami at yung physical transmittal kaya actually meron na mga kopya ng mga senador yung budget pero itong official na physical transmittal ay gagawin natin ito sa ceremonial hall sa taas at mataas ang kumpiyansa natin kasi maaga ang pagsubiti natin sa ating mga kapatid natin sa Senado at I am sure na gagawin nila lahat para matatapos itong budget para mapipirma ito ng ating mahal ng Presidente bago magpasko. Last question na lang, sir. Sorry po. Umugong po yung issue ng destabilization plot po. Pwede po bang makahingi ng inyong committee? Nagsalita na yata si Chief of Staff, General Bronner, kaya doon na lang tayo, iiwan na natin sa salita na lang niya. At we are very confident that the rule of law will prevail in this society that we have here. At magpapasalamat din ako sa ating mga kapatid sa Senado dito sa historical joint session. Ito talaga, itong invitation ay idea ni Senate President Vic Subiri. Thank you At for kami hosting. na nagsusuporta lang talaga Thank you for sa idea niya at kaya nagagalak po kami na nangyari ito. Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga members of the Senate, the House, at saka sa Department of Foreign Affairs, embahada ng Japan and the Japanese government to bring Prime Minister Kishida Fumio dito sa napaka-historical joint session address ni Prime Minister Kishida. Historical talaga to. Maraming salamat at lalo na sa media na nag-cover itong historical occasion. Yung Good reallocation ng confidential funds, na-retain po ba under the budget na Nasa Nasa kamay na pala namin yan. nasa Senado na po yan. The ball is in our hands. Kung sa sa basketball, nandun na po sa amin. Unfortunately, hindi lang namin nakasama yung aming chairman ng Committee on Appropriations today. So we will act on his behalf, si Senator Angara. Is still back from an overseas mission. But kami po ni Senator Joel Villanueva, our Majority Floor Leader, at ibang mga senador, nandito po si Senator J.V. Ercito and some other senators ay handa po tumanggap ng final version of the House of Representatives of our 2024 national budget. And ang commitment po namin to answer your question, we will pass it on time.